Ayan, may ipagtatapat si ate sa atin tungkol sa kwento tungkol kay Jisami sa kanyang ama. Yung anak ko pong panganay ay ano po ay bali ang ama niya nasa ano po taga Iloilo po. Iloilo. Yung panganay po ninyo na nabanggit yung nasa parting Kamsor ba yun? Opo, opo. Opo. Tapos? Tapos ito si Jisami po. Ay kung sakali man na magkita kayo Jisami, ano yung unang-unang gusto mong ano sabihin sa papa mo? Ayan mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, masantos siya agawad si Katen Amin na imbag nga aldaw kakabsat gagayem. Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, sa mga bago, huwag ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po tayo. Ayan, araw po ng Sabado, muli po nating babalikan si Jisami. Ito po yung na-vlog po natin nung nakaraan na Sabado din po ata. Ito po yung bata na matalino. Mula grade 1 hanggang grade 11 ay mayroon po siyang award at mga ribbon na nakukuha dahil sa kanyang pagsusumikap, pagsisipag na mag-aral. Mayroon po siyang magandang pangarap. Kaya deserve niya po na suportahan po natin mga kalingap. Suportahan yung kanyang pag-aaral. Isasali po natin siya sa ating schooler. Binibigyan ng pang-araw-araw na baon. Tara mga kalingap, puntahan na po natin para makilala po ng mga bago po natin na mga viewers. Yan, samahan po ninyo ako. Dito po naman pala si ate. Magandang hapon. Sabi nila kung daw nakipaglabada ka. iyo po. Saan po? Sa ano, doon sa Basod po. Kararating ko din. Mismong doon sa may... Sa bakery po. Sa bakery? Ang layo. Crossing. Ano yung tuwing kwan po yan? Tuwing Sabado? Ano po. Minsan ano, sa isang linggo 2 beses po. Na naglalabada ka doon. Magkano naman yung kwan doon? 5 po. Kinikita mo 500? 2 beses sa isang linggo. Malaking bagay din pala yun. Tulong din sa ano, pambaon ng mga bata. Po. Tsaka ano, pang araw-araw. Tapos bukod pa doon ate, ano pangalan mo tabi ulit? Ano po, Maria Amor. Si ate Maria. Bukod sa paglalabada, ang kanyang isa na ano, hanap buhay din ay paggagawa ng ano, no? Pawid po. Pawid. Sa ngayon, hindi kayo nagagawa ng ano, ng pawid? Mayroon po ano doon sa likod po. Yari na po. Sa likod nyo ano? Hindi, andyan po, nayari na po yung pawid. Nagawa na. Ilang piraso po? May 50 po. Sa gabi din pwedeng po. makita andyan sa likod. Tingnan natin para ano, makita ng mga... Kaso lang yari na po. Okay lang po, para makita ng mga viewers natin. Kita nila yung ano, yung pawid na ginagawa nyo. So sideline po sa gabi habang nagpapaan po. Ito. Ito pala yung ano, mahaba din pala ito. Magkano yung isang peraso nito ate? Ano po? 6 pesos. Ang 100 po ay ano? 6 pesos? Ilang piraso? 50? 50 po. Malaking bagay na rin po yan. 50 na piraso. May mga kwan din po dito, nagpipick up o ano? Meron po. Nagbibili po. Talagang lahat na naggagawa dito, pinipick up nila. Kumbaga mayroon na pala kayong ano, na parang direktang buyer. Hindi tulad nung iba na nilalagay nila sa may tapat sa may tapat nila. Sa inyo hindi nilalagay kasi talagang may bumibili na dito. Grabe na rin pala dito sa likod ng bahay nyo. Iyo po. Ngayon ko lang napansin, tamang-tama nagpunta po tayo dito sa likod. Yan po na rin pala ito. Inanay, tapos yung iba ay wala na. Wala na po. Tanggal na yung ano, yero. Kasi kung po itong sa kanila. Kung na po ito sa likod, kung na po yung dagat. Yan fish pan. Yan po, nakita po natin yung kanilang ano, isa sa
hanap buhay nila dito talaga. Karamihan, tama po ate, no, karamihan dito itong paggagawa ng pawid. Kung ito, no, dahon ng nipa. Pero pag unang tingin, parang ano, dahon ng ano lang, parang dahon lang ng nyug. Ganyan pala yung dahon ng ano, nipa. Yan yung ano, no, karamihan nasa po yan, no, sa may gilid ng sapa ba yun? Opo, sa tabing dagat. Sa tabing dagat siya talaga nabubuhay din. Andun na lang po tayo sa harap. Yan po, salamat ate. Kita po natin yung ano, ginawa ni ate, 50 na peraso. Opo. Tapos ito naman po yung pinangtatali siguro. Pinantatahi po. Pinangtatahi, yan po. Saan naman po ito nakukuha? Yung Sa bulas po, yung sa ano po. Paano yung kwan po nito? Mga ilang peraso po yung nagagawa nito? 4 po. Apat? Apat na pawid na po yan. Ang kanya, ano, ibig sabihin yung kanyang balat ay kwan po ito. Matibay. Matibay po. Yan. Anong tawag na ito? Ang tawag? Ano po yan? Uwag po ang tawag dito. Uwag. Yan. Yan, nagkakaroon tayo ng ano. Dadagdagan yung ating kaalaman tungkol sa pawid. Hindi rin pala basta-basta. Bukod po dyan, may kawayan. Opo, dito. Minsan, dito naman. dito ako nakuha. Pag meron na pong matigas. Mm. Pag wala po, nagbibili po ako sa ano, sa labas. Kumbaga malaking tulong din pala ito pag meron kayong sariling kawayan. Kasi pag bibili mo, magkano po yung isang peraso nun? Depende po sa isang puno. Kasi ito, alam ko hindi pa pwede mga ito siguro. Hindi pa, ano pa, medyo lago pa. Yung ginamit ninyo sa bahay, kaya din po yung ano, yung nagawa. Opo. Ang dami nito. Mga ilang peraso po ito? 400 siguro po, isang buong bahay na, 400. Ay, bukod pa yung sa kusina. Sa kusina. Ito lang kabahan. Mga ilang kwan din po yan ate? Ilang taon yung kanyang abutin yan? 4 years na po siya ngayon. 4 years na po. Ibig sabihin kada 4 na taon Mapalit. dapat mapalitan na. Depende kung walang bagyo siguro. Oo. Kung may malakas sa bagyo baka hindi abot ng ano. Hindi abot ng 4 pag bagyo. Kasi yung mga iba nilalagyan po nila ng net. Mga iba. Sige po. Salamat. Bali ilan po kayo dito na ngayon naiwan? Yung dalawa kong anak. Dalawa. Kasi yung anak ni ate ay ko na po siya. Kinuha ko sa bahay. Yung anak niya yung nag-aaral si Gisami. Kasi, salamat po, malaking tulong talaga. Kasi nangihinayang ako kay Gisami na hindi makapagtapos sa makapag-college. Kasi ano po yan, pwede siyang mag-apply ng yung scholarship ba yung tawag doon? Pagdating ng kolehiyo kasi yung pinapaaral ko din, bali pangalawa siya. Pangalawang scholar ko, una yung pamangkin ko. Panganay na apo, siguro 2 taon na lang ay magtuturo na rin, guro. Secondary yung kanyang kinuha. Kasi Gisami maganda yung niya, 'di ba? Nursing, mga in-demand course yung gusto niyang kunin. Kaya nanghihinayang din ako kung kayaan lang natin. Tapos mahirapan sila sa pagpasok, yun ang mahirap. Maaga ang andito siya ngayon? Nagluluto po. Niluluto? Spaghetti po. Ay grabe naman si Gisami pa. Pang birthday yung inahanda niya ata para sa akin ata yan Birthday po ng ng asawa ko po. Birthday po. Sabi niya. Ay, birthday niya. Lutuin mo yung mga binigay dyan sa yung nung Christmas party po may binigay sa barangay ng mga spaghetti. Kaya ngayon lang po. Grabe ang linis dito kahit yung bahay nila ay ganito po ay malinis. Lupa pala ito. Ngayon ko na, lupa po ito o simento rin? Ilawag ko sila dito. Kwanto? Luto na ang bibigay mo na pag lupa pala ito. Lupa o simento. Simento ata ito. Antayin natin si Gisami. Nagluluto daw ng spaghetti. Yan po. Ito yung mga picture nila Gisami, tapos yung kanyang mga kapatid, tapos yung kanyang ate, tapos may nabanggit si ate na nakakahiya pero sa totoong buhay po ito ang buhay ko.
Ano po, sa totoong buhay ay, Ano po? ba't naiyak ka na ate? Mahabang kwento po ay. Ikwento nyo, iksehan nyo lang. Bali po ano, yung asawa ko ngayon ay Doon na lang po tayo siguro. Tabi na lang kayo ni Jisami. Wala na atang ginagawa. kaya ulit. Ayan, may ipagtatapat si ate sa atin tungkol sa kwento, tungkol kay Jisami sa kanyang ama. Yung anak ko pong panganay ay ano po ay bali ang ama niya nasa ano po, taga Iloilo po. Iloilo. Yung panganay po ninyo na nabanggit yung nasa parting Kamsor ba yun? Opo, opo. Opo. Tapos? Tapos ito si Jisami po ay ano po din. Wala din yung ama niya. Ibig sabihin, yung panganay nyo, di ba pangalawa si Jisami? Pangalawa po si Jisami. Yung panganay nyo, iba yung tatay. Iba po. Tapos si Jisami, iba din ang tatay. Opo. Pero yung mga andito, Ay ito, dalawa po anak niya. Yung sa akin. yung andun po sa picture. Itong dalawang lalaki po. So, ang anak ng asawa ko ngayon. Ang bait naman yung kanila parang stepfather, no? Mabait Itunuring niya man rin po. na ano, na Opo, opo. tunay na anak. Bali ano po, 3 years old po nakasama namin itong asawa ko ngayon. 3 years old po si Jisami. Nung nakasama nyo. Pero si Jisami, nakilala niya yung kanyang ano, ama. Ano po, hindi na po kasi habang binubuntis ko po, nag-iwalay po kami. Ano yung ano lang, live-in lang po o kasal? Hindi po. Live-in lang. Kaiba pala yung ano, itong kwan pala magkakapatid sila sa nanay. Opo, opo. Pero yung kanilang ama ay kwan din magkaiba. Kaiba po. Wala namang problema po dyan kasi hindi nyo naman yan ginusto na ano na mangyari yung ano yung ganyan. Yung una, ganun din po yung kwento. Ilang taon yung panganay po ninyo nung ano? Ano po, 1 year old ata po ito. Tapos, Naghiwalay kami. hiwalay din kayo. Ano, pinanganak na po o? Pinanganak na po. Pero si Jisami, pinagbubuntis pa lang. Opo, opo. Iniwan na po kayo. Ano po yung dahilan nila? Ba't kayo iniwan? Ano po, itong panganay ko po ay sobrang babaero din po yung ama niya. Babaero. Opo. Yun yung dahilan kaya, Kaya, kumbaga, ako po kayo na lang yung ano, umalis siguro. Opo, opo. Tapos po. Tapos si Jisami, di ko man sadyang ano, may pamilya pala ito. Kumbaga, hindi nyo alam yung lalaki na ginusto nyo ay ano, May pamilya. may pamilya. Kasal siguro po o hindi? Kasal siguro po. Ako na lang po ang ako na po ang nagdesisyon na ayaw ko man makipagsiksikan sa kanya kasi ano, may pamilya. May pamilya. Kumbaga, baka magkaroon pa ng problema. Paano nyo hinarap yung ganun na ano, na problema na ano, meron po kayong malilit na anak? Ano po, habang pong iniwan ko po sila ng 2 years old tapos nagtrabaho naman po ako. Iniwan ko sa magulang ko. Saan po kayo nagtrabaho? Sa pabrika po. Sa parting Manila? Si Jisam, hindi niya na nakita. Taga saan po yung tatay ni Jisam? Ano po ito? Taga Leyte po. Taga Leyte? Saan ba pong parte ang Leyte? Samar at sa Samar. Medyo kan din pala dito. Medyo malayo-layo din. Malayo din po. Ako naman, kahit ganun na yung nangyari, siguro wala naman po kayo siguro pinagsisihan kasi kita nyo naman yung mga anak nyo. Wala po. Yung panganay po ninyo, ate ay, yung mga iba, baka hindi nila alam siguro. Yung panganay po ni ate ay, cum laude. Cum laude po siya. Pero may communication po sila ng papa niya. Papa niya. Opo. Bali, nagsusuporta naman yung papa niya. Yung kay Jisami lang po yung ano? Hindi ko pinaalam po na buntis kayo? Ay alam niya po na maghiwalay kaming buntis ako kaso lang. Hindi mo pinaalam? Ako talaga po ang lumayo kasi may pamilya nga po siya. Ayaw kong magulo din ang ano niya. Si Jisami,
Tanungin natin si Gisami. Oh, Gisami, may balak ka bang ano, makilala yung tunay mong ama? Opo. Kung alam ko lang po yung buong niyang pangalan. Kaso po si Mami limot niya na yung apelyido ni Papa. Hindi ko po siya mahanap sa Facebook. Pero tigta-try ko man po. Hindi ko man din po makita. At limot na si Mami kung anong pangalan. Kasi kanina, habang nag-aantay o nagluluto ka, pinagmamasdan ko yung mga picture nyo. Sabi ko parang magkaiba yung, di ba? Kaya napatingin si ate sa akin. Yan. Siya lang ang kamukha ko. Oo, si mama mo. Kaya tinignan ko yung mga picture dyan, parang magkakaiba yung, parang magkakaiba yung mukha nila. Napansin ko dun sa panganay. Magkakaiba kaming papa. Siyempre bilang isang anak. Ganyan, gusto niya rin na makilala yung kanyang magulang. Sa ngayon, mga ilang taon na yung papa mo? Hindi ko pa alam. Kay dad ata yun ni mama. Mga 46, mga ganun. Ganun po, mga 46. Kung sakali man na magkita kayo, Gisami, ano yung unang-unang gusto mong ano, sabihin sa papa mo pag nagkita kayo? Ano po? Tatanungin ko po siya kung bakit di niya po ako hinanap. Di niya po kami hinanap ni Mami. Kasi po sabi ni Mami, alam niya na po na may anak sila nung bago pa umalis sila. Si Mami. Pinagbubuntis ka na? Opo. Pero kahit na po may pamilya siya, dapat po bilang isang ama, alam niya po kung paano niya akuin yung responsibilidad niya. Kasi nga po nabuntis niya si Mami, tapos ako po yung bunga. Siyempre po, mahirap po yun para sa mother ko po na buhayin akong mag-isa po. Kaya po nagsakripisyo siya, iniwan niya kami sa mga lola namin, nagtrabaho siya sa ibang lugar. Tapos kami natin naiwang mag-isa dun sa isla. Hindi siya hindi siya nagsusuporta. Hindi man lang po siya nagtry na hanapin kami. Kahit po magtanong-tanong sa kamag-anak namin kung nasan kami, hindi niya man lang po ginawa yun. Bilang isang anak, masakit yun, di ba? Pero hindi man po ako magtatanim ng sama ng loob sa kanya kasi Tama. Magulang mo pa rin yan. magulang ko pa rin po. Wala, kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon. Opo. Maayos naman po yung naging stepfather ko sa mga ama ng kapatid ko po at simula po grade 1, pinag-aral niya po ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Napakabait ng stepfather mo. Kahit po minsan nag-aaway po sila ni Mami at tapos nung dati po nasasaktan niya si Mami po. Yung stepfather mo. Nagkakasakitan po sila pero wala man po si Maming choice at mga maliliit pa po yung kapatid ko. Tiniis niya. Opo, tinis niya po. Para din po sa sa pamilya namin. Pero po nagbabago man na din po siya ngayon. Kaya nakita ko sa iyo na nagpupursige ka kasi may pangarap ka na maihahon yung pamilya niyo dito sa sa kahirapan. Opo. Gusto mo talaga makapagtapos. Kasi po danas na po namin yung hirap. Tapos pag nakikita ko pong nahihirapan ang magulang ko, para lang po may mapangbaon ako. Nakaka-guilty po na dapat po lagi kong sipagan para po makabawi din sa tulong na binigay ng stepfather tapos ng sakripisyo po ni Mama. Tama. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo tapos alam ko naman na pagdating naman siguro pagdating ng araw na magkakaroon ka ng kasintahan ay maganda talaga kilalanin mo muna. Wala pa man po sa isip ko na mag-boyfriend ngayon. Pagdating ng araw, pag nasa tamang edad ka, may trabaho ka na, kasi ito mayroon na kayong kumbaga experience ni mama mo na piliin mo talaga yung lalaki na gugustuhin mo. Kasi mahirap din yung padalos-dalos. Ayoko na din pong maranasan ng mga magiging anak ko po na iba't iba yung ama nila. Tulad ng naranasan ko kay Mami po. Hindi ko kilala yung papa ko. Kaya pagbutihan mo yung pag-aral mo kasi alam ko naman na kayang-kaya mo yan. Kasi kung ka matataas yung grades mo tapos marami kang mga medalya diyan. Exam na kami next week po. Magre-review na po kami ulit. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Gisami po ay
Andoon po siya sa bahay tuwing Lunes hanggang Friday. Doon po siya tumutuloy kasama yung kanyang kaibigan mo yon, si Jory. Kababata ko po yan na ano. Kababata po niya si Jory. Taga dito din po, parang halos kapitbahay lang nila. Doon po sila tumutuloy sa bahay. Sa madaling salita ay kuwan ko po, si Jisami ay scholar ko po siya, sinusuportahan ko ng baon. Tapos, siyempre libre sa bahay, pagkain, andun na, pati internet. Kasi nang hinahin po ako sa kanya, isa kasi na problema niya dito yung pagpasok. Wala pong maayos na sasakyan. Walang maayos. Kasi bibihira lang po yung kwan dito, yung bihira G sa amin, no, yung napapasada. Kaya isang problema mo talaga yung pagpasok ng school. Sa ngayon, G sa amin, ano yung kumbaga pinagkaiba nung andito ka sa bahay nyo tsaka dun sa bahay? Nung nasa bahay niyo po ako, mas ano po ako, hindi na po nag-aalala sa pagpasok po. Kasi po dito, mula gabi pa po iisipin ko na kung saan ako aanap ng sasakyan papasok ng school. Tapos po nung nasa inyo na ako, na po, kahit huwag ko na pong isipin kung saan ako sasakay kasi po inaatid mo naman po kami kapag umaga. Tapos mas napapadali na po at po ng kunting gastos na lang po pa uwi yung nagagastos ko sa pera. At nakakasave na din po ako ng pang-allowance po. Sobra-sobra na po yung binibigay niyong baon sa akin. Doon sa bahay, may concern ka ba na gusto mo na sabihin sa akin tungkol doon sa kwarto nyo? Ano yung mga kulang doon? Sa tingin mo, ano yung mga kulang doon sa sa kwarto nyo? Po, yung sa CR po, istakan po ng tubig natin para po kapag 10 oras po ng gabi, kapag iigib po kami, in case po may gusto po magamit ng CR, hindi po namin hindi ka na po maiingayan kapag nagbobombabaga po kami. Tsaka ako na, 10 oras ng gabi, tulog na rin ako noon. Hindi natin alam ang nasa paligid natin. Tama yun, bibili tayo ng kahit drum lang po. Bili ako ng drum na parang halos kabaywang siguro. Yan, tapos ano pa yung kailangan doon natin na bilihin? Bukod doon sa drum. Yung thermos po. Tama. Kasi lagi kong pinapaalala po kay Jisami, sabi ko, i-chat mo ako. Thermos tsaka takori po at masayang din po sa gasol ay baka po yung init. Agad. Ay sige. Kasi sabi ko kay Jisami, i-chat mo ako kasi ang kulang namin doon, takori, tapos thermos din. Tapos, dito yung lutuan natin ng gulay. Kasi ang nangyayari po, yung aming lutuan ng gulay, ay ikon po yun, doon po sila nagpapainit. Nasubok ko yan kasi amoy. Pansin nyo amoy, pag naligo kayo amoy gulay. Sana. Yung ulam. Tapos bukod doon, siguro yung cabinet. Wala pa kami lagay ng damit. Lagay ng damit yung kanilang isa sa mga problema doon. Ito, sa awa ng Panginoon, itong sweldo. Masweldo po tayo. Mabili din ako ng tig-isa kayo na na cabinet. Para hindi kayo mahirapan sa pagsasalansan ng damit. Kasi dati ganun din ako, wala akong cabinet. Kung saan-saan ko na lang nakalapag-lapag lang doon. Minsan yung tawag dito, nilalanggam. Tapos po, lagay ng sapatusan po natin. Oo, nakita ko na rin yun kasi siguro kasi tinanggal ko na yung rep, doon yun nalagay sa loob. Yung lagay pa sa sapatos. Kasi ang bilhin natin yung yung kulay itim na maiksi lang, yung pang sapatos lang siya talaga. Kung na rin yun, isa rin na rin yan, kaya tinanong kita kasi minsan makakalimutin ako. Tignan mo yung sinabi ko na takuri, mag-isang linggo na takuri ako ng takuri. Ganyan, wala pa. I-chat mo sa akin mamaya, i-chat mo para bukas linggo kasi hindi naman ako lalabas. Punta ako ng ng new one. Bibili ako ng yung mga wala doon. Kasi alam mo naman ako, sobra akong busy. Dami ko nakakalimutan. Basta basta pagbutihan mo lang yung pag-aaral mo. Kung may mga kailangan ka tulad ng sinabi ko, kung may babayarin ka sa exam o mga project niyo, magsabi ka lang, huwag ka mahiya. Tapos si yung kasama mo, plano ko din, mabigay din ako ng kahit kaunting niya, pang allowance din. Basta lang, tawag dito, tulungan lang tayo doon. Kasi ang gusto ko rin kung yung andoon,
Kasi ako talaga ganun ako, pag talaga nagmamadali ako, minsan bili lang ako ng sardinas, gisa. Ganun ako. Sanay bang po yan sa ano? Tap, tapos kung din nagluto sila nung nakaraan, pinagluto ko ng tinula. Napaasim nga na yun masyado. Ba't nilalagyan ba yun ng ano? Ng suka? Sinigang po. Ay, sinigang ang luto nun. Kaya pala nagtatako, sabi ko, hindi ko maintindihan, sabi ko, ba't ito Maasim. maasim? Di ba ang sabi ko magluto ng tinula, ba't sabi ko, hindi tinula ang lasa nito Sinigang. Asim. Oh, Palok. yun pala. Pwede pala yung manok ng ano, ng parang sinampalukan. Sinampalok. Basta ganun lang, Gisami, magtulungan tayo doon, pagbutihan nyo yung pag-aaral nyo. Sa abot ng aking makakaya, pag gumanda pa yung takbo ng channel hanggang college, masuporta tayo. Kasi alam ko naman kunti lang ang babayarin mo dyan. Kasi pag college ka, ano na yung anong mag-i-exam ka sa ano? Di ba mag-i-exam para sa ano? Para saan yun? Scholar po. Scholar. Tapos ang alam ko dyan, ano na yung maganda dyan na school sa may Dait? State University ba yun? Ano? Saan mo balak na mag-kuleyo? Magiging university na ata po yung ano Yung State College. State College. Ano na yung kwan dyan, yung mahigpit na ano? Gisami, ano yung mahigpit dyan na school? Hindi, may isa yung kailangan mo daw na mag-exam para makapasok ka dyan sa college na yan. Yan nga po sa State College. State College, yan. Magiging ano na siya, university. Pre-tuition lang po dyan lahat. Wala kang babayaran. Mga project lang. May exam ka talaga. Dapat maipasa mo yun. Ikaw, kaya mo yan. Kaya mo maipasa yan. Basta ako lang, kung ano yung kaya kong isuporta sa'yo, masuporta din ako para hindi na rin isa na ano, isipin ni mama mo. Wala po. Si mama mo, tignan mo, naglalabada. Para lang Kanin kumita. lang yan sa labada kanina. Naglakad po yun. Naglakad. Pauwi. Tapos may ano pa siya, pawid. Pawid. Maano nga po siya sana ngayon makuha ng pampawid. Kaso nga, nagtawag yung ano niya dun. Customer. Kaya nagpunta siya. Mga diskarte din si mama mo. Kahit Na-stress na nga po yan. Kailangan talaga sa buhay, ano, dagdag. stress na. Stress na si ate. Kailangan po magsipag at tiyaga lang para mabuhay. Huwag ka na masyado pa-stress kasi huwag mo nang alalahanin si Gisami doon. Isa na rin na ano, hindi mo naisipin, di ba? Opo. Salamat nga po kasi ano, hindi na siya nahihirapan at nakaka-relax na po. Nung andito siya, anong oras po siya nagigising? Alas 4 po, nagising siya. Alas 4 doon. Tapos alas 5, nagre-ready na po paalis. Maghahanap siya ng masakaya na mayroong lalabas. May service man po, kaso lang may hinihintay din na mga estudyanteng sa baso. Kasi ako parang sila yung alarm ko sa umaga eh. Pag nag-switch na ng ilaw, gising na rin ako. Sila yung minsan naman hindi ko namamalayan. Pag kasi nag-alarm ako ng cellphone alas 6, sakto alas 6 talaga. Kasi 10 minutes ay kaya namin na biyahin. Kasi inuurasan ko tuwing umaga po. Maalis kami. Inuurasan ko hanggang 10 minutes lang ata, 12, ganun lang. Yung biyahe po namin. Kapag ano po, pagod ka man po, tas puyat, pwede man po kami mag-commute na lang. Para po di ka na istorbo sa pagtulog. Sasabihin ko naman sa inyo kung hindi ko kayo kayang ihatid kung sakaling may nararamdaman ako. Para mas maagahan nyo yung paggising. Agahan nyo, siyempre, pagdating na umaga dun, napansin mo naman na madaming punuan. Pwede po kami maglakad doon sa labasan, Pakamabugan. Pwede rin. Pagdating nyo doon, talagang sobrang dami doon. Dami na doon sa sakayan. Hindi nyo pa nasubukan na magsakay ng umaga? Hindi pa po. Kayo mag-alala hanggat kaya natin magatid. Gatid tayo. Yung niluluto mo, baka ano na? Ayun, pakainin natin si Kaisa. Paano ito? Si Jake. Jake, hi. Mag-hi ka sa ako natin. Vlog natin. Jake, ay nahiya. Hi po. Maraming salamat. Nahiya siya. May time na siya, bibo. Po. Yan po.
Puna po natin, dalawa na yung scholar po natin. Si G-Mark, tsaka si, puro G pala, si G-Mark, tsaka si G-Sami. Puro kan po ito, puro matatalino. Yung scholar kong una, Gusto mo po makita yung iba kong award na. sige, silipin natin. Kunin ko po. Kasi si G-Mark, sa mga po hindi nakakaalam, si G-Mark ay pinapaaral ko po yun. Panganay na apo ni nanay. 2 taon na lang ata o isa, magtuturo na rin po yun. Kayang-kaya niyang ipasa yung yung board exam kasi napakatalinong bata. Turo na po siya. Ay, may. Ito. Tignan na. Sayang, ikon mo, dapat hindi masira. Kasi pagdating ng araw, pag natupad mo na yung pangarap mo, pwede mo yung i-display yan. Ipaano mo siya, ipaano yung frame. Grabe oh. Nakakalula. Sobrang dami. High school po yun, elementary. Grabe oh. Itong blue po, nung high school ako. High school. Tapos nung senior high po, kung nasa bahay niyo po. Yung ganito na award, anong kon ito? Kumbaga sa with honors. With high. High honors naman yan. Ang average po niya 95 pataas. 95. Yung ito naman 90 plus po. 90 plus, grabe. Imagine mo yan. Ay, Ako siguro hirap na hirap ako maka-80 eh. Ito pa po oh. Ay, akala ko ito lang. Ba't ang bigat? Hindi ko nakita dito sa likod oh. Dami. Tignan po rin kung gaano kadami yung kanyang medal. Ay, kung yung mga may kaya, lahat po ito ay nakasalamin ito. Ayan, wag mong pabayaan. Kasi pagdating ng araw, baka pwede mong ibenta kay si Bustoyo. Ano, kilala mo yun? Si Bustoyo. Hindi man po yan gold. Kahit na. Yung susi nga lang na binibenta na, kumbaga yung ang binabayaran nila diyan, hindi yung hindi yung material niyan, yung halaga. Grabe po, nakakalula oh. Grabe ang dami. Lahat po na nakikita nyo dyan ay po yan, ang average niya ay 90 pataas. Grabe. Yung anak ko mataas din yung yung kanyang mga grades din. Kaya pag magkaroon ka ng gaytong anak, ay grabe, siguro ang baon nito Lang yan, sipag lang yun, di po ako matalino. Sipag. Talo po ng masipag ang matalino eh. Ganun pala yun. Ba't yung iba, sipag ng sipag, hindi naman nakakakuha ng ganyan? Dapat po, samahan din ng diskarte. Diskarte. Grabe, ang dami. Tago mo yan, dapat yan. Yung safety siya. Hindi po siya nasisira, matagal na po, elementary pa. Dapat siya naka-safety sa kahit isang box na plastic o Plastic po. Kasi maniwala ka sa akin, pagdating ng araw, makapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Pwede mo yan na i-display sa salamin. Sa dami na yan, oh. Jik, nakasuot na ng medal. Oh. Grabe, nakakalulan. Sobrang dami, oh. Anak ko may ganyan din, pero high school na. Hindi siya nag-aral ng maigi sa sa elementary. Dating ng high school, marami siyang ganyan. May highest honor din siya. Ibig sabihin, pag highest honor pala, 90 plus yung grades mo pala. Pag highest honor po, 99, 98. Highest honor si Sam. Talino yun. Tapos yung grades nun. Grabe. Akala ko yung highest honor, lang siguro, top 10, siguro. Top 1 na po yan. Top 1. Kasi tuwing meron silang mga project o mga yung minsan may parang drama din. Siya yung leader nila. Talino po kapag ganun. Galing yan. Pahirapan na din po ngayon maka-highest honor ay. Siyempre marami ding natatalino. Competition school. Sige, salamat Jesus sa Ano ka naman abal. Maraming salamat sa tawag dito, yung pagpapakita ng mga awards, grabe oh. Ako ni isa, wala akong nakuhang ganyan, ribbon lang. Yung yung mga award po na ganyan, wala, hindi ako nakakuha po. Nauso ata ngayon po yung medal, kaya po certificate na. Pero para sa akin, mas iba pa rin yung yung tawag dito, yung medal. Yan no. Grabe, salamat Jessa sa Tago mo na, wag mo yan. Wag mong sayangin.
Oo, huwag mong ano yan. Sayang yan. Pagdating ng araw, meron kang ipagmamalaki sa magiging ano, mga anak mo, pamilya mo. Ayan po, nagluto si Gisami ng spaghetti. Kasi birthday po nung ano, yung stepfather niya. Nasa Manila ata. Yan po, ito yung kanilang simpleng handa. Yan po. Spaghetti, tapos tawag dito, yung ensimada ata ito. Ensaymada. Yan po. Oh, dito si Jake. Oh, makain na tayo, Jake. Taas kang pa. Sa ilawan ka alam. Spaghetti, oh. Makain ka? Ayan po, tapos na kaming magmerienda. Yan. Dito naman si Jake. Jake, nabusog? Jake, nabusog? Gusto. Babay na ikaw! Babay na. Bye-bye. Mauwi na si Kuya Sam. Sa Sabado ulit. Yan, salamat kay ano. Salamat kay Gisami sa kanyang nilutong spaghetti. Yan, maraming salamat. Yan po. Ito po tayo. Mauwi na rin tayo. Maiyak na si ano. Maiyak na si Jake. Bigay din tayo ng ano. Saan pag ikaw? Di ba na kumaalis? Takot na. Mabigay din tayo ng pambaon ng mga bata dito. Ay, mabibigyan si Buboy. Bye! Ikaw, Jik, di ka pa man naaral? Hindi ka man. Bawi na lang ako sa ano, sa sahod. Wala pang sweldo. Yung budget na andito ay ano, pang bili ng material, ibigay mo kay mama mo. Pambaon-baon. Sige, sige, salamat. Ate, ako na po ako, maalis na ako. Maalis na. Sa sunod na pagbisita ulit po dito. Babay na ikaw. Babay na, maalis na si Kuya Sam, bye-bye. Sige, Gisami, salamat. Salamat po. Opo. Yan mga kalingap, ito muli po nating nabisita si Gisami. Isa sa mga tinutulungan po natin dito sa barangay Katandunganon, Mercedes. Yan, muli mga kalingap, nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel, sa Masli TV. At gusto kong pasalamatan yung mga mababait po natin ng mga sponsors. Yan, maraming salamat po kay Nancy Lim, kay Ate Hubita Belisa Tejero, Ate Margie, Ate Lerma Tanaka, kay Manay from US, kay Ma'am from Ireland, kay Ma'am Horbin TV Vlog, kay Ma'am Daisy from US, kay Lina Barbosi, sa ating sponsor from Iloilo, sa aking kababayan from Pangasinan. Maraming salamat po. Kay Ate Lorna Magday, yan. Maraming salamat sa mga mababait po natin ng mga sponsors. Ayan, at sa mga solid viewers po natin, sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat. Huwag po natin i-skip mga kalingap para madami po tayong matulungan na ating mga kababayan. Ayan, abangan po ninyo yung susunod na pagbalik po natin dito kina Gisami. Sana isa rin po sila sa matulungan din po natin pagdating ng araw na mapaayos din po yung kanilang bahay. Yan, kasi deserve naman po nilang matulungan dito. Paayos kasi yung kanilang bahay, sira-sira na rin. Sana gumanda pa po yung takbo ng ating channel para makapagbigay din po tayo dito. Kahit pampaayos man lang po sa kanilang bahay, kasi yan po. Kawawa naman po sila dito. Yan, maraming salamat. God bless.